Welcome to our YouTube channel, Master Jets TV. So, magbibigay ulit tayo ng reaction video. Ito ay video galing kay Kyle TV. So, please paki-subscribe din sa kanya, kay Kyle TV. And also, paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel. And siyempre, tayo ay magbibigay ng reaction video tungkol sa mga nagaganap sa ating mga kapaligiran, lalo na ang tungkol sa ating karunungan. Ito ay karunungan to, kailangan malaman din natin kung ano man nangyayari sa ating mga kapaligiran. So magbibigay tayo ng reaction tungkol nga rito sa balita. Indonesia ng laban na. So tignan natin kung anong balita na yan. Sinabi ng Indonesian Asian Justice Initiative sa Reuters na pinapakita ng datos ng tagapagsubaybay ng barko ng pandigma ng bansang China ang CCG-5101, partikular na sa Tuna Black Gas Field at sa Chin South Boiled Gas Field mula noong ika-30 na buwan ng Disyembre. Samantala, hindi din naman nagbigay ng komento ang tagapagsalita para sa Embahada ng China sa Jakarta. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay nagbibigay ng mga karapatan sa paglalayag sa mga sasakyan pandagat sa pamamagitan ng EEZ. Ang aktibidad na ito ay pagtapos ng isang kasunduan sa EEZ sa pagitan ng Indonesia at bansang Vietnam at pag-aproba mula sa Indonesia na bumuo ng Tuna Gas Field na may kabuuang tinatansyang pamumuhunan na higit na 30 bilyong dolyar hanggang sa pagsisimula ng produksyon nito noong taong 2021 pa. Ang mga sasakyang pandagat na mula sa bansang Indonesia at China ay nagtapatan sa loob ng maraming buwan, malapit sa isang submersey na mahusay na gumaganap ng tagapagtatasa sa Tuna Black. Noong mga panahon na iyon ay hinimok ng bansang China ang Indonesia na hinto ang mga pagbabarena na sinasabing ang aktibidad ay nangyari sa teritoryo nito. Sinabi naman ng pinakamalaking bansa sa Timog Silangang Asya na sa ilalim ng UNCLOS, ang katimugan dulo ng South China Sea ay ang eksklusibong economic zone at pinangangahalagahan nito. Tingnan nyo, no? Sa ibang bansa din may mga EEZ din Exclusive Economic Zone. So, siyempre, halos lahat ng bansa naman may EEZ. So, ginagalang nila yon, nire-respeto. Pero itong China, parang hindi yata sumusunod. Ang lugar bilang North na Tuna Sea noong taong 2017 pa. Samantala, tinatanggihan naman ito ng China na sinasabing ang maritime area na sa loob ng mga lawak na pag-aangkin ng teritoryo sa South China Sea na minarakahan ng hugis U9 Dash Line. Isang hangganan na ayon sa permanent form ng arbitration ay walang legal na batayan noong taong 2016. Sinabi ng mga opisyal ng Indonesia na hindi ito nababahala tungkol sa pagkakaroon ng barko ng pandigma ng bansang China sa Natuna Sea. Samantala, nagpadala naman ang Jakarta ng mga barko at isang patrol aircraft sa lugar upang subaybayan ang paggalaw ng sasakyang pandagat ng bansang China. Ngunit sinabi ng hepe ng Navy na ang lahat ay kontrolado. Okay, tamo. Maski sa ibang bansa pumapasok ang China. Diyan mo, mismo sa EEZ ng Indonesia pumapasok din. Talagang China. Talagang halos aangkinin na nila buong South China Sea. Gayunpaman, ang mga analista ng bansang Vietnam ay nag-aalala sa presensya ng Chinese vessel na maaaring magudyat ng matagal na standoff sa bagong demigrated maritime boundaries noong nakaraang buwan. Sa pagtatapos ng pag-uusap, ang bansang Indonesia hinggil sa mga hangganan ng eksklusibong zone ng mga pang-ekonomiya na nasa loob din ng 9 Dash Line na ginagamit ng Beijing para i-demarcate ang tinatawag nito na karapatan sa halos. Okay, tahan mo. Meron din ng China 9 Dash Line dun sa Indonesia. Grabe, no? Halos lahat gusto niya ng
sakupin eh. Grabe, no? na 70% ng naturang katubigan. Nagbigay na ng go signal ang bansang Germany na magpadala ng Leopard 2 A6 tanks sa bansang Ukraine matapos ang ilang buwan na pagpipigil nito, na kung saan ay pumayag na din ang Berlin na magbigay lisensya sa ibang mga bansa kagaya na lamang ng Poland at Finland na export ang German-made tanks. Poland's Prime Minister says he has now formally requested approval. Żołnierzy ukraińskich. Mateusz Morawiecki says Poland and other nations are already training Ukrainian soldiers to use the tanks. Niemcy zwlekają. Okay, tanyo, no? Yung Poland. Yung sa Poland naman, magpapadala ng mga makabagong tangke sa Ukraine. Kumbaga, ayun ang pinaka-depensa ng Ukraine. So talagang ganyan magtulungan ang mga magkakaalyado. So sa Pilipinas kaya, pag nagkagera kaya, tutulungan kaya tayo, no, ng mga ating kaalyado na magbibigay ng mga tangke, eroplano, mga missile, no? Sana nga ganun din mangyayari. Kluczą, działają. He accused Berlin of delaying and dodging on the decision. Samantala ilang linggo na din ang mga nakakalipas na magboluntaryo ang bansang Poland na magpadala ng 14 na mga tangke para sa mga lumalaban na militar ng bansang Ukraine. Kita mo, nagbibigay pa ng mga tangke, pangkidigera. Hanggang ngayon gera pa rin Gera pa rin sa Ukraine tsaka Russia. So tagal na niyan So hindi nila matapos yung gera na yan, di ba? Ang tagal dahil nga sa suporta ng malalakas na bansa. Hindi nila matalo-talo ang Ukraine nitong Russia. Kaya kahit malaking bansa itong Russia, kahit malaking superpower din to, hindi nila matalo-talo ang Ukraine. Kasi nga, napakalakas na mga kaalyado ng Ukraine. Ngunit hindi ito natuloy sa kadahilanan sa hindi pagsang-ayon ng Berlin. Karaniwan kasing kumukuha ng lisensya ang mga bansa sa Germany bago bumili o mag-export ng mga armas sa ibang mga bansa. Gayunpaman ay iniulat naman ng German media noong araw ng Martes na magkakaloob ng pamahalaan nito ng hindi bababa sa 14 na Leopard 2 A6 tanks mula sa mga stocks ng German Army. Batay Tinan mo. Leopard tank na galing sa Germany. Kalalakas na mga tank ito. Talagang pang-depensa to sa ulat ay mas mabigat ang mga Leopard 2 A6 tanks at mabilis Leopard, grabe Leopard tank made in Germany. So napakalakas na tank ito. kaysa sa mga maraming tangke na mayroon ang hukbong militar ng Russia. Game changer aniya ang Leopard 2 tanks. Ayon sa pinuno ng opisina ni President Volodymyr Zelensky na kung saan ay makakatulong naman ang mga ito upang maitaboy ang mga Russian forces. Samantala base naman sa isang bagong US government sources, pinaplano din ng Estados Unidos na magpadala ng mga A1 tanks. Subalit ayon naman sa ambassador ng bansang Russia sa Amerika, panibagong blades of provocation ng kanlurang bansa ang mga hakbang na ito. Samantala nagbigay din naman ng pahayag ang Kremlin at nagsabi hindi mababago ang sitwasyon dahil sa mga bagong sandatang matatanggap ng bansang Ukraine. Samantala ilang oras naman matapos na inanunsyo ng bansang Germany na magpadala ito ng 14 na Leopard 2 A6 tanks sa bansang Ukraine. Sumunod naman dito ang Amerika na magpapadala naman ng 31 mga matitinding battle tanks para sa Kyiv. Samantala dating iginiit naman ng bansang Germany na hindi ipapadala ang kanilang mga Leopard tanks maliban na kung magkakaloob din ng mga tangke ang bansang Amerika sa Ukraine. Kita nyo, binibigay lang yung mga tangke de gera sa Ukraine. Pero ang alam ko, babayaran din to Babayaran din to. Utang siguro to. Ginawa din naman ng Estados Unidos ang pahayag pagkatapos ng ilang buwan ng paninindigan ng Biden administration na mahirap para sa Ukrainian troops na paandarin o paganahin ang mga battle tanks.
dahil hindi pa din nila ito napapagsanayan. Samantala matagal na din naman na hinihiling ng bansang Ukraine ang pagpapadala ng Western allies ng mga military equipments. Samantala ikinatuwa naman ng Ukrainian government ang mga pagpapadala o announcement dahil mapapalakas nito ang militar upang mabawi ang mga teritoryo na kinupkup ng Russia. Kita mo, tuwan-tuwa ang Ukraine, no? Dahil maraming tumutulong na mga malalakas na superpower sa kanila. So gusto nila talaga mabawi yung mga city na sinakop na ng Russia. So kaya nga napakahirap para sa Russia na talagang sakupin buong Ukraine dahil nga sa napakalakas din ng mga armas ng Ukraine na galing sa mga NATO country. Samantala ayon naman kay President Joe Biden, nag-commit ang European allies ng sapat na bilang ng mga military tanks upang maging handa ang 2 Ukrainian tanks battalions. Sinabi ng Pentagon na pansamantalang nililipat nito ang mga F-16 Fighting Falcon jet nito mula Germany sa Okinawa, Japan. Ito ay upang magdala ng mas makabagong sasakyang panghimpapawid sa rehiyon. Samantalang pag-unlad naman na ito ay dumating na ang kadena ay nagpapaalam pa din sa F-15CD na inalis sa mga yugto sa sandali. Yan o, tingnan mo. Napakalalakas ng mga sandatang pandigma ng Amerika talaga ay pinapadala na sa mga iba-ibang bansa. Kasi nga talagang kumbaga ang Amerika ay ng superpower eh. Ang NATO country kasi ay ng mga kaalyado ng US. Kaya nga yung US nagpapadala ng mga makabagong mga armas militar sa mga NATO member. Kasi nga, once na nagkagera, talaga kung ano ang meron sa Amerika, ay ganun din sa mga NATO member na kung gaano kalakas ang Amerika, ganun din kalakas ang mga NATO member. Yan. Kaya ganyan tumulong ang Amerika. Daling umuwi ang mga ito. Ang mga naturang sasakyang panghimpapawid na ito ay magre-retiro na sa Estados Unidos. Ang F-16 Fighting Falcon naman na mula sa 52nd Fighter Wing sa Spangdahlem Air Base, Germany ay lumapag sa kadena noong ika-16 ng Enero. Ang desisyon na alisin ang mga fighter jet mula sa Europa at ipadala sa Japan ay makabuluhan habang ito ay dumadating habang nangyari ang labanan ng Russia sa Ukraine. Ito naman ay patuloy at ang mga miyembro ng NATO naman ay nag-aagawan upang makontrol ang himpapawid ng Europa. Sinabi naman ng Air Force Base sa isang press conference, sa pagsisimula ng mga operasyon ng F-16 ay sasama din naman ito ang mga natatanging lakas upang matulungan ang pangkat nito na pigilan. Tingnan mo, talagang yung mga military equipment ng Amerika, napakalakas talaga. Pinadadala sa mga iba-ibang bansa. So nakakatuwan isipin, tignan no, na ang Amerika talagang tumutulong sa mga kanyang mga allied forces. Maski nga sa Pilipinas, 'di ba? Tumutulong ang US sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Tingnan mo pag kasama ang USA sa pagpapatrolya sa West Philippines. Tingnan mo yung mga Chekwa. 'Di ba? Wala, 'di ba? Hindi nila kaya mambuli. So ganun kalakas ang Amerika. So okay. So hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung gusto niyo ng mga ganitong mga reaction video, please subscribe, like and share na rin para makagawa pa tayo ng mga maraming video na katulad nito.